Ang ating topic, supernatural life. No po? Let's all welcome Bishop Eric Domingo. Hallelujah. Welcome po, Bishop Eric. Good afternoon po sa inyo lahat. Ganda ng Salamat po sa pag-invite nyo sa akin na ako po ay naimbitahan dito sa Hub Church para makasama ko po ang bawat isa sa inyo ngayon. Salamat po, Pastor Walter Faustino, na kasama ko kayo na makikipag-interact sa akin. And thank you for giving me this opportunity. It is my privilege to serve the people of God. Praise God. Amen. At talagang in behalf po, Bishop, in behalf of our senior pastor, Pastor Dong and Pastor May, talagang welcome po kayo dito po sa ating platform ng Panginoon, the daily life sharing. Talagang kwento ng buhay na buhay sa Panginoon. Amen. Baka po meron po kayong gustong batiin, Bishop, sa ating po mga... gusto ko pong batiin yung mga anak kong, sina Rema, Tanglao, Brando Domingo, Rachel Domingo, Tequila Domingo, yung lahat ng mga powerhouse people, okay? Powerhouse Church. Binabati ko po kayo, yung mga nandyan sa ilan, binabati ko rin. At yung lahat ng mga nakikinig ngayon sa atin, binabati ko po kayo ng isang masaganang kaarawan ninyo. Thank you for joining us in this celebration. God bless po sa inyo lahat, and may the favor of God be with you always. Amen. Amen. Pastor, ano nga pong pangalan ng inyo pong church para po makilala po ng ating mga tagapakinig? Yung pangalan po ng aming church dito, Powerhouse Church. Wow. Oo. Sa pangalan pa lang, powerhouse na, Pastor. Oo po. Hallelujah. Actually, ito po dati po ito, shelter powerhouse dahil mahaba po kasi. Ang ginawa ko, sabi ko, gawin na lang natin powerhouse. No, powerhouse. Amen. So, mga ka-abangers, mga ka-DLS, be prepared. Ihanda natin ating mga sarili. May panahon pa tayo, tayo ma-bless at makapagbigay ng blessing. Let's all tag and share. Let's all tag and share and sabihin natin sa ating comment box, I am ready to receive the message of the Lord. I am ready to receive the message of the Lord. Amen? I-declare po natin sa ating comment box. Sige po, Bishop, alam ko po, no? Ako rin excited na eh. Alam ko po, ready na po kayo. Bishop, sino po ba? Sino po ba si Bishop Eric? Sino po ba yung batang Eric noon? Sino po ba ang kanyang magulang? Saan po ba siya lumaki? Paano po ba siya dinisiplina ng kanyang mga magulang? Sige po, Bishop. Ako po yung talagang pangalan ko Enrico Domingo, pero yung pangalan, yung tinatawag na palayaw ko nagipong Eric yan. At ako po sinilang sa Baguio at yung mga magulang ko ay si Narciso Domingo at Lourdes Cabildo Domingo. Ayan po. So ako po ay dinisiplina ng aking mga magulang nung pong kami maliit. At yung disiplina na binigay sa amin kailangan maaga kayo nagigising. Merong slogan nun Ang sabi nila an early bird catches the worm. Okay. Tapos, eto pa yung isa, bones to them who are late. Hindi maaaring hindi ka magising na maaga. Alam ko yung training ng yung mga magulang ko na kapag mayroong mga taong kausap nila. Pag pumasok ka nandun ka, kailangan hindi ka dadaan-daan doon sa gitna nila para ma-interrupt sila doon sa mga bagay na pinag-uusapan nila. And then yung pagbabati na tinatawag, pagmamano, honoring na tinatawag,
Mm. To honor your elders. Opo. You have to honor also elder people. Mhm. Yung isang bagay po yun, naalala ko that honoring is very important because any person rises up and falls on the basis of whom he honors and dishonors. Ayon. Ayun po, ganun po yung disiplina. No? Yung i-honor mo si God, i-honor mo yung magulang mo with the Mm. promise that you may live long and Mm. it will be well with Well you. with Ayun you. po yun. Amen. No? Amen. Tapos honor yung mga leaders. Ayun po. Amen. Amen. Bishop, Yes po. kamusta naman po si Enrico nung bata? May Ah, kasilan po ba? Ah, katulad ng mga bata, lahat halos, no, sabi mo lang 80%. Meron po tayong tinatawag na mga childish ways. mm. Childish. Pag sinabing childish, involved po doon yung tinatawag na naughtiness. Yan. Medyo Ito na. loko ng talagang hindi po ba yung mga baby kung minsan lumalaki habang lumalaki sila tapos meron tayong mga ginagawa na minsan hindi naman talaga kung titignan mo ang cute natin pero yung mga ginagawa natin kung minsan sa normal na pag-iisip hindi parang Mm. maganda, no? Mm. Naughty. Pero Naughty. yung nga po nakita ko po dito na merong mga bagay doon na aking pinagagawa din nung ako'y maliit. Mhm. Pero yun nga, hindi po doon natatapos yung buhay ko. Bishop, napapalo Amen din po. po ba kayo? Opo. Napapalo din po ba kayo, Bishop? Napapalo po. Opo. Oo. Napapalo po ako noon. Mm. Talaga. Na kapag meron kang isang ginawa. Actually, yung rule po, no, isa pa sa pinaka-rule namin noon, na kapag sinabi, binigyan ka ng pag may party, may celebration, kapag bibigyan ka ng candy, bibigyan ka ng ganito. Pero kapag ikaw nagtapon, kung sino man sa inyo ang nagtapon, nagkalat, pag pinulot mismo ng nanay o kaya tatay o mga auntie namin, yung kalat at pagtatapatin kayo. Kung hindi kayo nagtapat, lahat kayo mapapalo. Kasi Oh. yun daw kalat, okay, hindi dapat doon sa kung saan-saan itinatapon. Tama. Itinatapon yan sa basura. Ayun po. Ang galing, ano? Opo. Kaya nakakamiss nakakamiss talaga yung kung paano tayo pinalaki nung araw. Opo. Opo. Nakakamiss, no? So, kamusta naman po ang inyong pag-aaral ng elementarya, Bishop? Nung nag-aaral po ako nung elementary, ah, mahilig po akong no, yung kahit nandun ako sa classroom, I was very talkative. Yes, I was very talkative. And Mm. yet, gustong-gusto ako ng mga ka-classmate ko kasi marami silang mga tinatanong na kaya kong sagutin. Ah, Hindi lang yon. Marunong akong mag-drawing. wow. Marunong ako sa mga projects. Kaya Mm. kapag meron kaming projects, ako yung unang tinatawag nila. Ako yung unang pinupuntahan nila. Mm. Gustong-gusto nila ako. At siyempre, meron din ako mga kalokohan, yung mga patungkol sa mga teacher na kung minsan, Mm. ano po ako, mahilig, mamikon. Ganun Yeah. po, opo, ganun po yung pagkatao ko, yung parang bully ako, ganun. Oh. Gusto kong meron akong pinaiiyak. No, mga Kahit classmates ko, o kaya teacher ko, kahit teacher nga, napaiyak ko pa. Ay, nako. Grabe. Anong klase po? Sumasagot kayo o nakikipag-discuss? Ano po ba? Sumasagot po ako ng halimbawa, mayroong tuturo yung teacher. Feeling ko mas magaling pa ako dun sa teacher. Yung pala, nagmamagaling lang ako. Alam niyo po yun. Hanggang sa, halimbawa, sasabihin niya, okay, this is tukson, sabi niya. Tukson. Mm. No, that is not tukson. That is tuzon. Oo. Pipilit niya sa kanya. Hindi, ganito yan. Pero Oo, nagbibiro magagalit. lang ako. Okay, Mm. by that time. Pero yung nga, ang ano ko lang, problema ko is just because by that time I haven't learned discretion. Mm.
pa, hindi ako discreet. Mga authority ito, hindi ko dapat binabastos, hindi ko dapat pinapahiya. Tama. Para lumitaw lang na sila yung mali, akong tama. Dati, no, yung mga bata, no, lalo mga Ganun po estudyante, tayo kasi, ano? gustong-gusto yan eh, no? Bakit po Opo. kaya tingin nyo? Bakit kaya may ganung attitude ang bata? The Bible says rebellion is bound in the heart of a child. Yung kasutilan, ano, na talaga na. You spare the rod, you're Mm, punishing yourself sooner or later. Hindi mm, po ba? Kapag hindi mo in-spare, kapag hindi mo tinuruan talaga yung bata, sooner or later magiging shameful po yan at ikahihiya mo at hindi lang yon, magdudulot ng kahihiyan talaga sa mm. pamilya at maging sa sosyedad. Oh. Yun po. Kamusta naman po ang inyong pag-aaral nung panahon na yon, Bishop? Kamusta po Ah, si Eric sa kanyang pag-aaral? yung pong pag-aaral, ah, katulad ng halimbawa kapag mayroong mga bagay sa school na itinuturo, I am I I think ganito yung pagkakaano ko, yung disenyo ko. I just listen to the teacher. Hmm. Okay? At kahit pinakikinggan ko lang siya, hindi ako nagme-memorize. Hindi rin ako Ah, nag-notes. Opo, hindi ako nagme-memorize, hindi ako nag-notes. Kung ano na-pick up ko, kapag tinanong ako, I can expound. ah, Kahit na isang word lang yung sinabi niya, na-expound ko. I don't know, it's a gift, probably. It's hmm. not me. It's not really, I don't have to boast about it. But Hmm. kahit sa bahay, hindi ako yung nag-aaral talaga na nag-aaral na talagang nagsusunog ako ng kilay. Hmm. Ganun po. Grabe, no? Sabi po ng isa nating, ito, nag-uumpisa na po ang ating mga commentator, Bishop. Sabi po ng isa nating commentator, ano po? Ito po ay isa nating leader, Yolanda Hiao. Amen. Ang katalinuhan ng tao ay kamangmangan sa Diyos. Tama So, po. Mm. akala tayo, ito yung sinasabi nyo, akala nyo napaka-smart natin tingnan, ano? Yes. Oh, di ba? Welcome po, Melchizedek Zerna. Malamang kilala nyo po ito, Pastor, Bishop. Yolanda Hiao, Bobby Manalastas, Robbie Manalastas. Ano po? Mm. Alam niyo po, tayo po ay napapakinggan, Bishop, Opo. from Europe, London, France, ano po, Italy, ano po, sa US, sa California, sa Sydney, Melbourne, dyan po. Abot Or, po dyan ang ating network sa Pilipinas po, buong Pilipinas po. Ano po, actually ngayon, ano po, binabati po natin ang ating mga The Hub of Christ Church, ano po, na nandiyan sa Santa Ana, Cagayan. Nagkakaroon po sila ng leadership training. At alam niyo po, ang title, Bishop, ay The Power of Togetherness. wow. The Power of Togetherness. 7 churches po ito ng The Hub of Christ. Diyan sa North, nagsama-sama po sila ngayon doon. Nandun po ang ating mahal na pastora, Pastora May, ano po, siya, Opo. Pastora May Campoy, ano po. Amen. So, dito sa sinasabi po ng ating mga commentator, Pastor, bakit kaya sinasabi nga na ang katalinuhan daw po ng tao, akala natin matalino tayo, pero sa Diyos pala, hindi po pala ganun. What's the difference, Bishop? Ah, may sinabi po sa Isaiah, di po ba? Yung my ways are higher than your ways and my thoughts are Amen. higher than your thoughts, di ba? Opo. Just like as the heavens are higher than the earth. Simple po. Kaya ang sabi ng Bible yun daw katalinuhan ng tao ay kamangmangan sa Diyos. Mm. Di po ba? At yung kamangmangan ng Diyos ay mas matalino kaysa sa talino ng tao. Ang hirap intindihin, Pastor. Yung hindi po ba ganun, no? Parang very complex pero it's the Papa. truth, no? Mm. Kasi simple lang, we are the creation, creator siya eh. Mm. Yun po yung Amen. malaking difference doon. Amen. Creator ka lang, ginawa ka niya, hindi naman pwede. Mas matalino ka, mas mataas ka kaysa doon sa gumawa sa'yo. Tama po. Hindi Po. pwedeng mas maging mataas yung creation doon sa Opo, creator. doon sa creator. Amen. Grabe, no? So bata pa lang po, mga kaabangers, nakikita nyo na po, naririnig nyo po sa ating guest na siya ay may kakaiba, no? Kakaiba pong daladala, kasutilan, may kakaiba din siyang talino, no? Isipin nyo, sa batang edad, kaya niya pong mag-substantiate ng statement. Anong ibig sabihin ng substantiate? Kaya niya pong palawigin. Pag may usapan, kaya niya palawigin. Sabi niya nga po, hindi ko po alam, mukhang regalo po ito ng Panginoon. May ganyan po eh. Pero ang tanong ito po, kamusta yung kabataan niya
Kayo po ba, Bishop, nabubuli din po ba kayo nung nung elementary nyo o kakaiba? Ayan, habang pong ano si Bishop, alam niyo po mga kaabangers, ano po, mga ka-DLS. Ang buhay po natin talaga, no? Yung kabataan natin, yung ginagawa natin dati, no? Kala natin, yun na yun. Pero hindi natin naiintindihan that God has planned for us. No po? His ways is higher than our ways. No? Ang buhay niya po, mamaya maririnig niyo po. Katulad po ng ating mga buhay nung kabataan natin. Parang yung paghihirap, yung mga sabihin nating challenges sa ating buhay. Akala natin hindi na matatapos. No po? Akala natin baliwala na lahat. No po? Pero salamat sa Diyos, no po. Salamat sa Diyos kasi may mga magulang na gumabay. Ano man ang yan po masarap sa ating mga magulang. No po, na sana makuha natin din yan, pagmamahal na yan. Kasi alam niyo po ang mga magulang natin, kahit po magsakripisyo sila basta tayo meron. And I believe marami po nakaka-relate sa inyo. No po. I believe marami nakaka-relate. No po. At kung sino man po nakaka-relate, pwede po kayo mag-comment. Pwede niyo pong i-share kung ano po yung inyong naranasan na nakita mo ang magulang mo na nagsasakripisyo para sa iyo. Nakita mo ang magulang mo nagbibigay, ano po, nagbibigay kahit sila, sabi nga ng matatanda, no, isusubo na lang, ibibigay pa sa iyo. Isusubo na lang, ibibigay pa sa atin. Amen. At ang buhay ng kabataan, sabi nga, ito yung panahon na kung saan ikaw ay dapat i-train. Yan yung training period. Yan po yung panahon. Kaya nga sabi sa Proverbs 22:6, sabi po, train up a child where he should go, so that when he grows old, he shall not depart from it. Hindi niya na daw po iiwan yung pamumuhay na may tamang prinsipyo. No? Yung pamumuhay na may takot sa Panginoon. Ano bang takot yun? Takot ba dahil may pagpapalo pagkatapos? O takot dahil alam mo na ang Diyos ay Diyos? Ito ang banal na pagkatakot na tinatawag. No po. So mga kapatid, no po, sige, habang ating pong inaantay, no po, ayan, welcome po sa ating mga kaabangers, no? Carol Isaig, Sister Carol, Sister Leia Punsyon, Ate Ula. Sabi dito ni Sister Rosemary Socia, sabi po, I am ready to receive the message of the Lord. Amen. No? Ang dami na po kagad nagko-comment. Rachel Helgard. Good afternoon from the US. Hello, Bishop Eric. Amen. Welcome po, Sister Rachel. I believe kayo po yung kapatid ni Bishop Eric. Amen. Si Sister Ninang Angie, ang mapagmahal na nanay at ninang from USA. Sister Angie, ingatan po kayo ng Panginoon dyan ni Sister Jel. At syempre, ang inyong cute na mga apo. Hallelujah. Amen. Yan. Ganun din po kay Sister Jonalyn Caunil Yalga sa aking classmate from Florida. Yeah. Amen. Kay Paul Christian, kagandahan, Presnido, watching straight from Paite, Laguna. Kapatid, ano po, ingatan natin ang pinagkatiwala mga kabataan. Nakikita po namin ang inyong ginagawa dyan. Salamat sa Diyos. Ano po, Rome is for Piso. Yan. At highlight. Amen. No po, welcome po kay Sheila Halili Gallego at followers. Wow. Talaga naman, ano po? Ito yung ating guest nung isang linggo, si Pastora Apple Metabuena Eugenio. Welcome to the club, Bishop. Hallelujah. Praise God. Amen. Nakita niyo po mga kapatid, ang magkakapatid na talagang binalot ng pagmamahal ni Jesucristo. No tag. Hindi na po tag ng simbahan to. Ito po ay tag ng pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo kung ba tayo magkakasama. No? Let us push the boundary of the enemy. The kingdom of God shall prevail in these last days. Hallelujah. Praise God. Amen. Kuya Bonnie, welcome to DLS. Yan. Robbie Manalastas. Siguro po, bisita niya po to.
Robbie Manalastas. Amen. Ayan, sumagot po siya. Kushimika D. Ayan, si Kushimika D. Hallelujah. Amen. Melda Hakilmo. Ayan, si Sister Melda Hakilmo. Larry Bautista. Ayan, masayang hapon. Alam niyo po mga kapatid, yung pong nakikita nyo at yung mga binabanggit po nating mga pangalan dito, yung iba po dito, di na nga po natin talaga personally nakilala. Pero we believe. No po, we believe hindi man natin sila personal na kilala spiritually, in the spirit. No po, in the spirit tayo'y magkakapatid at magkakakilala. Ano? Iisa ang DNA natin. Hallelujah! Praise God! Hindi talaga papayag si Lord na hindi natin ma-interview si Bishop. Amen. Bishop, welcome back. Ano po? Ayan. Okay. Sige. Hallelujah. So, mga kapatid, yan po ang ating mga dapat maalala no sa mga panahon na ito. Yan, ayan na po si Bishop. Ayan po, medyo pasensya na po, medyo nawala lang. Amen po, amen. Welcome po, Bishop. Welcome back, Bishop. Yes. No? Talagang hindi papayagan ni Lord na hindi po natin maihayag ang iyong testimonya sa hapon na ito. No po. At marami na pong nakikinig, no? Welcome din po, Reggie Gutierrez Gautane, watching from US. Hallelujah, praise God. Amen. Ikalat po natin ang ating pong platform, ang platform ng Panginoon upang ang ating pong mga ginagawang magkakapatid sa Panginoon, iba-iba man ang pangalan ng ating mga iglesia, alam ko, iisa ang ating spirito. Ingatan natin, ipagmalaki natin. No po, we stand still, Panginoon. Pabayaan mo po, hayaan mo po mga Panginoon na ang iyong mga anak nito talagang makita po ang kabutihan niyo sa buhay ng aming mga buhay. Amen. So sige po, Bishop. Yes Amen. po. Tuloy po tayo, tuloy. No po. So tayo Opo. po ay ano nga po yung huli natin, ha? Yung inyo pong yung pong inyong buhay, no po, nung Opo. elementarya, no po. Paano po ba? Studios kayo, di po ba? Pwede niyo po ba ikwento sa amin yan? No, ituloy niyo lang po yung kanina na matalino naman po yung bata. Kaya, paano po kaya kayo nakakalampas doon, Bishop? Kasi dati alam ko, chinecheck ng teacher ang notebook eh. Di po ba? Opo, chinecheck po. Eh kayo po ba yung nagsusulat naman sa notebook, Bishop? Ewan ko po paano ako nakakalusot. Ah, Bakit? hallelujah. Hindi ko na maalala. Pero talagang ang maganda dyan, kayo po'y nakakapasa. Ano po? Opo, nakakapasa naman po ako. Amen, amen, amen. Do you have, meron ba kayo, Bishop, na masasabi na hindi nyo malilimutang experience nung kayo ay elementarya sa school? Meron po. Mhm. Meron po akong isang experience doon. Hmm. Ano po yun? Po, no, nag-echo eh. Po. Baka po may bukas pang Zoom. Baka po dalawa ang nakabukas ng Zoom. Andali lang po. Sige po. Where's that coming from? Ayan. Sige, habang nag-aayos po tayo. Sabi po ni Sister Jonalie, no, from Florida, pero pwede po ba maging mas matalino ang student later sa guro? Pwede daw po ba? Alam mo, sister, sabi sa Biblia, no, hindi daw po pwedeng mas maging mahigit pa ang servant sa kanyang master. So pag in-apply natin sa natural na buhay, student at teacher, hindi po pwede. No po. Pwede po sigurong yung tanong na matalino, pwedeng malampasan yung talino. Pero yung pong wisdom, yung knowledge, yung karunungan ng isang teacher, yung righteousness niya, hindi po kayang tapatan yun. No po. Wala pong pinagkaiba yan sa anak at saka magulang. No po. No, makinig po tayo, ang mahalaga po ito. Maaaring ang magulang mo ay hindi nakapag-aral o hindi nakapagtapos. No po. Pero tandaan niyo po ito. Hindi po natin kayang bayaran ang pagmamahal, pagmamalasakit, pag-aaruga, pagsisikap, pagsasakripisyo ng mga magulang natin dahil nakatapos na tayo at tayo kumikita na. No po. Mga magulang,
Ang magulang po'y magulang. Ang mga anak, tandaan niyo po ito. Marami pong ibinigay sa atin, itinilagang karapatan sa ating buhay. Amen? Pero may isang karapatang hindi ibinigay ng Diyos sa atin. Ang mga anak po natin ngayon, ang mga present generation, they are very conscious about their rights, about their freedom. But they don't want to embrace the accountability of their responsibility and obligation as sons and daughters. Kaya nga po kailangan natin ang salita ng Diyos, mga magulang. Kasi ang salita ng Diyos, tuturuan niya po tayo. Sabi po sa John 14:26, isulat niyo po mga kapatid. Sabi po sa John 14:26, I will send you a comforter which is the Holy Ghost. And He will teach you all things. No? At sa mga anak, sabi sa Ephesians 6 verse 1, no? Obey your parents in the Lord. Honor your father and your mother, for this is well with you. No? Bibigyan daw po tayo ng mahabang buhay at magiging maayos ang ating buhay. So pag po ang ating mga pinamumuhay ay walang salita ng Panginoon, tandaan niyo po ito mga kapatid. Pag po walang salita sa ating pamumuhay, ang ating pong pamumuhay ay para pong dumadaos-os na buhay. Ano pong dumadaos-os? Pabagsak. Akala lang natin we're moving on. Akala lang natin we're moving forward. Pero alam niyo po, yung pag-move forward ay basically may tatlong direksyon. Moving forward, but downward. Moving forward, pero ano lang yan? Survival mode. No po? Yung moving forward na downward, akala mo okay ka nung umpisa, di ba? Tumanggap ka sa Panginoon, na-excite ka, sumusunod ka, pero nung habang tumatagal, nung bine-bless ka, nawawala ka dun sa focus. Pakiramdam mo, you hold your life already. Nakalimutan mo ang Diyos, kaya downfall mo. Pero moving forward. Pero, umabante ka sa buhay, pero pababa. Itong pangalawang abante, ito po yung dumidiretso ka, pastor, okay naman ako eh. Kumikita naman ako 15:30. Wala naman akong problema sa bahay. Na? Amen? Pero ito yung mga tao na ang buhay, 15:30 din. Bago matapos ang 30, ubus na. Bago dumating ang 15, ubus na din. So sabi sa Biblia, ito yung mga taong ang ating tinatanggap na blessing ay parang inilalagay natin sa bulsang butas. Bakit? Walang gabay at salita ng Panginoon. Pag po kasi tayo wala sa salita ng Panginoon, ang palagi nating iniisip ay bibili tayo ng ganyan, pupunta tayo doon, pupunta tayo dyan. At ang nakakatuwa pa nito, mga kapatid, nung wala ka pang trabaho, okay po ba sa inyo itong usapan natin? Practical. Nung wala ka pang trabaho, bago ka bumili talaga, pag-iisipan mong maigi yan. Minsan wala ka namang gusto mong bumili, wala ka rin pambili kasi wala kang trabaho. Amen. Pero, nung nagkatrabaho ka, ang katwiran mo palagi, kailangan ko to, kailangan ko to, kailangan ko to, kailangan ko to. Tama po ba? Ha? Amen? Tama po ba? Okay. Pero, yung pala, hindi naman pala talaga kailangan. Wants lang, hindi needs. At alam niyo po, bilang isang estudyante o mananampalataya, sabihin natin, dapat nating maunawaan ano ang mas kailangan natin. Ano po? Kung minsan ang estudyante, ang isip natin, mag-aral. Ayan. Andito na po si Bishop. Ano po? Ating itutuloy na ang ating pong diskusyon. Praise God. Thank you, Lord. Amen. Welcome ba po, Bishop? Hello po. Yun. Amen. Ayun, wala na. Tama. Amen. Okay Amen. na po. Amen. Okay na po yung ano. Hallelujah. So, tuloy po natin. Sige po. Amen. Yun nga, yung pagiging estudyante po natin. Opo. Kamusta po ba yung Ah, how's your life bilang estudyante po nung yung kabataan? maganda naman po, but I have of course, my naughtiness by that time, katulad ng lahat ng mga naging bata, naging estudyante.
Maraming mga mixture na tinatawag ng mga pag-uugali by the time, because still I was not yet fully matured or didn't even have what we call a conscious relationship with God, with Mm. Christ by the time. Kaya nagagawa ko yung mga bagay na yun. But at least there was someone na nagpe-prevent po sa akin doon sa tinatawag na conscience ko, no? Because of what I have been taught and how I was raised up by my parents. Ayun po. Pwede niyo po ba kami bigyan, sampulan, Bishop, ng mga ginagawa niyong naughtiness nung elementary? Ayun po, yung tumatakas ako sa school. Oh, Ayun. elementary pa lang tumatakas na kayo sa school? Oo, marunong na po akong tumakas sa school noon. Nagswi-swimming po kami doon sa river, doon sa banda sa amin, medyo malayo ng konti sa baryo. Wow. And then ayun, kung minsan, nakikipag-away-away din, may curiosity na kung makikipagsuntukan ako, paano kaya, mananalo kaya ako, ganun. Wow. O, Wow. minsan nai-involve ako doon sa kaibigan ko. Pag nakikipag-away yung kaibigan ko, kasama na rin ako doon sa Yun ang matindi doon. tumutulong sa kanya. Ayun. Oh. Pero Parang it seems to be like fun when you are involved with that and becoming naughty by that time. O, yun po. Bishop, Mm. may tanong ako. Yes po. Kasi karamihan daw po sa mga batang mahilig sa basag ulo ng kabataan, Oo. maaga ding nagkakaroon ng pag-ibig o crush. Nung po bang elementary, may crush na po kayo? Mayroon na po ba kayong mga gusto nun? Nung grade school po ako, I remember nasa Pangasinan ako, no. Meron akong nakapartner sa doon sa event dahil pinapasayaw kami at partner po 'yon. Napakaganda po nung classmate ko na 'yon, talagang tisay talaga. Naging crush ko lang. Pero Nakaka- maisip ko po parang mas marami ang may crush sa akin kaysa ako yung meron. Yeah, talaga naman. Yan si Bishop. Ah, Okay. Yung po, hallelujah. Sabi po dito ni yung po yung mga, alam niyo, mga exploit natin nung bata-bata pa ako. Ayun ako. matindi Kaya pala Bishop ka ngayon. Talaga naman. Bishop, sabi po ng isang commentator natin, no? Sabi po ng isang commentator natin from Binangonan, Rizal, no po. Samuel Seruela, pwede po maging matalino ang estudyante in a certain way. Ngunit hindi ang pangkalahatan sapagkat ang taon na lumipas ay karagdagang talino na hindi mapapantayan, yun ang buhay na naranasan sapagkat ang taon na lumipas ay taong nadagdag. Talinong nadagdag. Amen. Salamat Kuya Samuel, no, sa iyong mga insights. Rowie Bernardo, welcome po, no? Maraming nagko-comment sa atin, no po? Bishop, ngayon po, Bishop, ang inyo pong kabataan, masasabi niyo po ba na kahit may mga challenges, how do you describe your elementary day bago po tayo lumipat sa high school life? Elementary days po. Okay. Paano niyo po ma-describe ang inyong elementary days? Very enjoyable po nung mga kabataan dahil kahit na walang technology by that time. Yan. Maraming mga laro-laro. Anong mate-treasure niyo po sa ngayon? How do you compare this, no po? Anong treasure na meron kayo noon na tingin niyo nawawala po sa ating kabataan ngayon? Yung pong na-treasure ko ngayon, hanggang ngayon, yung mga naging kaibigan ko nung grade school ako, hanggang ngayon kaibigan ko silang matalik. ACE kami. Alfred, Chris, Eric. Wow. Parang pag sinasabi namin, ace tayo. Lalo na nung naging high school na kami, ace tayo. Hindi kami nagkahiwa-hiwalay na hanggang pong ngayon. Okay. Magkakaibigan pa kami. Amen. 50 decades na. 60 pala. Di 6 decades. 6 decades. Yan. 60 years na ako eh. 64 na po ako. Ayan. Wow. Amen. Amen. Ngayon, mga ka-abangers, nakita niyo naman po yung kanyang naging buhay. Ano po?
may galing, pero may kakulitan, no? Opo. May galing, may kakulitan. Tingnan natin ngayon, anong magiging epekto? Abante tayo sa kanyang high school life. Kamusta naman po si Eric nung high school na siya? Sige po, Bishop. Actually po, maraming mga bagay nangyari rin sa high school. Opo. Siyempre, the fruitfulness of everything has multiplied, no? Yung medyo kalokohan ko noon, nag-increase din. Oh, Yun, nag-increase din kasi, na-develop ha? opo, influence eh. Oh. Siyempre, kung if you do things repetitiously, ano po nangyari doon? Namamagnify po yun, namamagnify. Lalo na kung wala ka talagang personal muna na relationship sa Diyos, ganyan talagang mangyari doon. He who sows to the flesh will always reap corruption, but he who sows to the Spirit will reap, of course, life abundance or life eternal. So, yung flesh na tinatawag, yung sowing of the flesh, yung vain things na tinatawag. When talk about the flesh, I'm talking about vain things. Opo. Na akala mo sikat ka, na makilala, acceptance, di po ba? Validation from, classmates, people around you, environment, and everything. Seemingly, you have gained something. But actually, it just led to deeper, mas malalim na pangangailangan sa isang Diyos. Wow. Praise God. Sabi po ng ating commentator, si Ate Yogi, no? Amen. Mas energetic po at malulusog po ang bata noon dahil pinagpapawisan pag naglalaro. Ngayon po, daliri lang po ang pinapagana. Gadget nga naman, ano? No? Gadget nga naman ngayon. No? Apo. So, Bishop, pagdating po nung high school, what adjustment yung nakita mo? Anong adjustment ng buhay ng elementary at nung high school? And how was it? Kamusta po ang inyong high school life? High school po kasi napakaganda, no? Dahil doon kayo nagkakaroon ng tinatawag na parang maturity. No, in a natural sense. I'm talking in a natural sense. Opo. Yung kahit na medyo loko kayo, nagkakaroon kayo ng tinatawag na pangunawa sa accountability and responsibility. Pag sinabi po natin accountability and responsibility, Bishop, ano pong ibig sabihin nun? Sa akin, yung tinatawag na responsibility is me growing into maturity. Things that I know and understand in a greater manner. Opo. Yung accountability ko naman, naintindihan ko na sa bawat ginagawa ko, accountable ako. Wow. Whether if it's bad, I have to be responsible for my own actions. Ibig sabihin, pag may ginawa kayong mali, haharapin niyo yun. Exactly po, ganun po yun. Grabe. So, ano pong bunga nito sa buhay niyo, Bishop? Yung gantong accountability and responsibility na nasasanay kayo bata pa lang kayo? Meron akong nakitang magandang epekto po yan sa akin na hanggang ngayon yun ang isang bagay na dala-dala ko nung nakakilala ako sa Panginoon. Hindi po nawala yun, yung tinatawag na accountability. So accountability doesn't mean to say that if you are a person na accountability, hindi kailangan maging 60-year-old ka o responsible na tao na maging 60-year-old ka. Accountability and responsibility is acceptance doon sa mga bagay-bagay na ikaw ang magiging responsable sa lahat ng bagay na iniisip mo, binipili mo at ginagawa mo. Amen. Yung po ang maturity sa akin. Amen. It has nothing to do with age. A person that is 18-year-old could become responsible and accountable person rather doon sa naging 60-year-old na hindi na tinatanggap mismo yung responsibility niya yung doon sa mga bagay na dinidesisyonan niya sa kanyang buhay. Wow. Yun po yung maturity sa akin. Amen. Salamat po dyan. Bakit po kaya, Bishop, kahit sabihin natin yan, katulad yan, napapaliwanag po natin, bakit po kaya na kahit po narinig na ng kabataan,
sa tingin niyo po, o sabihin natin miyembro, o sabihin natin ngayon po sa DLS may nakakapakinig po, bakit po nagkakaroon pa rin po sila na ang mas gustong gawin yung hindi tama? Embedded po kasi sa atin yan, sin nature eh. Hmm. Hindi po ba? Yung sin nature kasi, it causes you to do things that are not of God. Hmm. Do things out of how the people see it. Kung Mhm. paano nakikita na we have a colloquial thinking, di po ba? Pag Opo. wala ka sa Diyos, yung bagay na mabuti sa akin, masama sa tao. Yung bagay na masama sa kanya, mabuti sa akin. Mhm. Bagay na masama sa akin, pwede kong gawin mabuti. Mhm. Yeah. Because I'm thinking that I am the one who is maneuvering my life and taking control over my life. That is Yes. how a natural man thinks. He is a God of himself. Di po ba? Diyos Tama. niya, sarili niya. Idol niya, sarili niya. Ano po yun? Tama. Yung po naintindihan ko, ano? Oho. Amen. Amen. Amen po. Oo. Ito, may tanong po dito. Sabi po, ayan, maiba naman po tayo, Bishop. At itong mga ating mga commentator ayaw tumigil eh, Bishop eh. Sige po, sige Ah, po. Sabi po dito, high school, bilangan na ng crush, o kaya relasyon na tawag ay puppy love. Holding hands, masaya na. Tagumpay na yon. Ano ba? Nagkakita si Kuya Samuel, ha? Ah, Naranasan niyo po ba ito, Bishop? Yung holding hands? Yan, yung mga ganito, nagka-crush, girlfriend, ilan po ba? Kung meron kayo naging, ayan, MU, una, lilinawin ko po sa inyo, Oo. mga Opo, ka-abangers. opo. Naranasan ko po lahat yan. Hindi ko na dinideny yan dahil ang asawa ko wala na rin dito eh. Ang ibig ko sabihin, bilang isang high school na tao, Opo. lahat po yan talagang mararanasan mo eh. Maliban na lang talaga, hindi ka talaga exposed talaga doon sa mga bagay na yun at ayaw mo talaga. Pero lahat po tayo, gaya ko, no? Opo. Very exposed po ako sa ganyan. Holding hands, kissing. Alam po Mm. ninyo, yung mga bagay na yun, nung high school ako. Mhm. So, it didn't mean to say na I didn't have any sense of responsibility and Mhm. accountability to what I'm doing. Actually, kahit noon sinasabi kong ano mang ginawa ko, sasagot, tatayuan ko yung bagay na ginawa ko. Ganon. Wow. Apo. So mga kabataan, itong mensahe, no? We can choose our decision, but we cannot choose our consequences. So dapat maging handa tayo dyan. Exactly po. Pinili natin ay mali, may consequence yan. Pag ang Mm. pinili natin ay tama, may reward din naman yan. May consequence, Opo. positive Ganun consequence. po yun. So kailangan maging malinaw sa atin yan na one way or the other kasi, habang bata po tayo, alam naman natin magkakamali tayo. Yan po. Pero yung pagkakamali na natututo, yun po yung nagbibigay sa atin ng aral. Yun po yung nagbibigay sa atin na pag hinaharap natin ang ating mga pagkakamali, diyan tayo nadidevelop. Ano po? So, Bishop, nung po kayo high school, ano po, ano po yung pangyayari sa buhay nyo na masasabi nyo na talagang I almost lost my life o turning point ng inyong buhay? First, curiosity about what I'm seeing in other people, my environment. Opo. My first and foremost, yung mga bagay na nasa akin na hindi ko maintindihan. I mean, my environment Opo. towards my environment. Okay? Environment and In environment. towards my environment. So, I Okay. was definitely influenced by what I was thinking. Kasi sabi ng Bible, as a man thinks in his heart, so he will become. Sabi niya, no? So the things that were coming to my thoughts, I wanted to see it happen. I Mm. want to put it into a manifestation if what I am thinking and believing and speaking Mm. are real. So, nandun po yung kailangan masubukan kong magmariwana dahil ano bang tama sa akin ng marijuana kung sinasabi nila masarap yung marijuana pero sa akin di ko naman natikman. Mm. Tama po ba? And therefore, I do not really understand. I might judge them but I do not really understand that I may have a false judgment on what they are experiencing from what they are doing. High school po yan, Bishop, ah. High school po. Maaga po akong naging, alam niyo yun, nawala at nagwala. Ay, alam, matindi dyan. Ha? Maagang nawala at nagwala. Nagwala. Di po Okay. ba? Oh. Ngayon Oo. po, ano pa po yung, sabi total, nabanggit niyo na po yung mga ganyan, ano? Ano po yung
naranasan niyo po na because of these vices, no po? Ano po bang mga naging bisyo niyo nung high school? Marami pong bisyo. Nasubukan ko mag-marijuana. Mm. And then, siyempre, yung tama pa ng marijuana, kung minsan, parang, andun ka lang dun sa boundary ng Mm. masaya, kumakain, fun. Andun lang. So, I wanted something that is beyond that. Wow. So, I wanted, Naiisip niyo na yun dati? yeah, thrill. I Mm. wanted a greater adventure of what this really means in life. And I Wow. wanted to Wow. be or to have a part of it in my life as part of my experience. Mhm. So, yung nga po, nag-drugs ako hanggang dun sa puntong, ayan, kung ano-ano klaseng drugs ang ino-offer sa akin, to the point, nagsushoot ako ng drugs, nagsushoot na kami ng drugs. Nag-i-inject. Nag-i-inject na kami ng drugs. And lahat ng drug, basta yung pag sinabing meron akong experience ng ganito, pati nga yung, yung gamot ng kabayo, pinainom sa amin, sinubukan namin. Wow. Ganun na po ka obscene, ganun na po parang ka-reprobate yung isip namin by the time. Grabe. And still thinking that we are greater people. Kaya nga, deception, matindi po talaga. Ang deception. Once na na-focus ka talaga doon sa mga bagay na gusto mo at seemingly nagagawa mo, No. Ilinaw lang po natin, ilinaw lang po natin. Yung pong mga kaabangers, when we say reprobate, it exactly. is unprincipled living or unprincipled person. Ibig sabihin, dumadating ka na sa punto mo na wala nang, magulo ka na mag-isip, no? Wala Opo. ka, Di mo wala na alam kang- kung ano yung tama, Yes. mali din sa bagay na ginagawa mo. Actually, you pervert everything. Kahit yung mali, pwede mo lang gawin tama. Na talagang iba yung iba na yung takbo, no? Nangangatwiran ka na, critical na yung mind mo. Opo, opo. Hallelujah. And ito po, sabi po ng ating mahal na pastor, senior pastor, a blessed day mga kaabangers. Hello po, Bishop Domingo. Matindi ang pagbabago mo at himala ni Lord. Hallelujah. Sabi po yan ni Pastor Dong Campoy, ating pong senior Opo, pastor. thank you po. Thank you po. Hallelujah. Sasabay ko na din po yung comment ni Kuya Samuel. Teka, mukhang sinubukan nyo lahat. Ha? Babae, alak, drugs, prats, nagfraternity din po ba kayo? Wow, dangerous po ang pinasok nyo sa batang edad na high school. Ano po? Grabe. So, sa buhay nyo po, Bishop, ano pong naging epekto nitong mga bisyo na to sa buhay nyo? It affected the way I saw things, my perspective. It also affected my very need in life. Ano pong ibig nyo sabihin, Bishop? Yung perspective ko, ibig sabihin, nakita ko I'm not normal. There is something within me that needs to be discovered that is supernatural. Wow. Not ordinary. There must be something in me that is extraordinary. I am not the usual person. I am supposed to be an unusual person. Wow. Yun po yung isang bagay na ramdam ko at longing ko doon sa bagay na that has caused so much of my emptiness, the very need of someone who has designed me how to be and what to be. Bishop, pwede niyo po bang ilatag sa amin yan? Yung proseso na yan ng buhay niyo po, na kung saan ay, yan, sinasabi niyo nga po na, paano po nag-umpisa na naunawaan niyo na you're a different person? Ano po? Yeah. Paano nagkaroon ng kamalayan? Nagbabasa ba kayo ng libro? May nag-mentor ba sa inyo? Paano po ba? Okay. Yung pong katulad ng sabi ko po sa inyo kanina, yung longing na yun has driven me to search deeper. Okay. Yung hindi lang yung naisip ko, if life is a pizza pie, ang kinuha ko isang slice lang ng pizza pie
I'm just studying or having a knowledge part of the whole life that I have. Mhm. So halimbawa, ano kaya nandito sa next na pizza pie? Ano kaya yung next na naman dito? Kaya apart from me doing drugs, I was joined to the principle of doing drugs, pharmakia. Di ba ba? Mm. Pharmakia, Mm. sorcery, Wow. and witchcraft, and occult. Di ba? Saan Oh, nanggaling yun? yun. Saan Nanggaling po yun doon nanggaling, sa sinabi Pastor? ng Bible kay Samuel, di po ba? Nandun sa, that stubbornness is a sin of witchcraft and idolatry. Mm. Tama. Rebellion is a sin of witchcraft, sabi niya, and stubbornness is a sin as idolatry. Saan Wow. nanggaling? Nasa ating pagkatao po yun eh. Kaya kung minsan nadadraw tayo doon sa mga bagay na ganon, worst to worst is just because of the attraction that we have from within. We create environment out from our environment. Di Mm. ba? Ano yung nabubuo sa isip mo? Sabi nga ng Bible, as a man thinks in his heart, so he will become. Kung Mm. ano yung lagi mong pinaponder, iniisip, minemeditate, day and night, it's a principle. Kahit dun sa law ng Panginoon, out of the law of God, whatever you meditate, day and night, you will become. For as a man thinks in his heart, he will be, sabi ng Bible. Mhm. So, yung mga bagay na yun, hanggang sa umabot dun sa puntong, kung ano yung inisip ko kahapon, pagkagising ko sa umaga, it propelled me already into this day kung ano yung mararanasan ko doon. Wow. So may yung mindset, ano? Yung Mindset is very powerful. Mhm. Kasi diyan po nag-umpisa yung lahat ng bagay. As a man thinks in his heart, he will become. Amen. 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 Okay. Sabi po dito ni Lumgar, na po. I'm not sure kung siya'y Pilipino o ito'y code niya, ha? Lumgar. Lumgar. Pharmacy equals to pharmakia equals to witchcraft. Ayan, ito pong binanggit niya. Hello po, Pastor Dong Campoy. Ayan. Hello po, Bishop Eric Domingo. Amen. Salamat po sa inyo pong insight, Lumgar. Hallelujah. So, Bishop, Yes po. yung pong inyong buhay nung high school, pwede niyo po bang ikwento yung, gusto ko po makita natin ng ating mga ka-DLS at saka mga ka-abangers, yung transition po niyo ng buhay bilang high school student niyo po. Nalulung din po kayo sa drugs, tapos nung kayo ay may question, sabi niyo nga po may question kayo, yung question niyo, hinanap niyo sa research, sa pagbabasa ng books. At maraming ganyan po kasing kabataan ngayon. May mga tanong sila about their emotion, about their personality. Naghahanap sila ng sagot. Sa panahon niyo po at nung sa actual na nangyari sa inyo, Bishop, pwede niyo po bang ikwento po para po makita ng ating pong mga kaabangers, ka-DLS, really, anong naging struggle ni Eric bago siya naging bishop o naging pastor? Ano po? Yung nung high school po ba ito o nung High ongoing? school po, transition niyo po yan, di po ba? Nabanggit niyo po kanina, opo. Sige po. Yung struggle ko po, I think my struggle by the time is just to be able to understand myself. That's my struggle. What is my identity? Who am I? Hmm. Na okay, isinilang ako, lumalaki ako, tinuruan ako, natuto akong kumain, natuto akong maligo, natuto akong pumasok sa school, natuto ako sa grade school, natuto ako sa high school. Pagkatapos nito, college. Kasi yun po yung program sa mundo eh, di ba? That is the standard of the world. And after nun, magkaroon ka, mamili ka ng career mo, anong gusto mo, which is na pwede talaga, piliin mo yung gusto mo, di ba? Dahil yun naman ang sinabi sa Deuteronomy eh. Unknowingly, even by the time I didn't know the scripture. So I was choosing death by the time unknowingly. I thought it was life, but it was death. Okay po. So, yung struggle na yun, has led me to be able to discover things and even create things and even create and make fantasies as if it is the real thing. Wow. Okay? So, parang nagkakaroon ka ng
castles in the air, building for yourself, and you're proud about it. It's just because people don't know what I'm thinking. Mhm. People don't know where I am. Mhm. I could be in this place, yet my spirit is not of this place, or my mind is not in this place. So Mhm. I'm enjoying a lot of seemingly unrealistic fantasies, but I'm enjoying them. But Eto, still, oo. meron po akong kulang. Oh. It's an emptiness. It seems like it's an abyss. Mm. Yung walang, Walang hindi oh, masukat. yung Lalim. parang palalim ka ng palalim ng palalim ng palalim spirally, pero you can't get satisfaction. Naalala ko yung kanta ng Rolling Stones, eh. Di ba may kanta yung Rolling Stones? I can't get no Mm. satisfaction. Di ba? Why? That's true. What they're saying is really true. Mm. And when you hear them, it even brings a confirmation that you don't really have satisfaction, that you are still in need of answers every day. Wow. High school to, Bishop pa? Opo. Grabe. School, magta-transition na ako papunta ng college noon. Oh. Sige po, tuloy niyo po, Bishop. Kaya, nung magka-college na ako, wala kami pera. So sabi ko, nasa isip ko, I wanted to go to college, I wanted to study. Mhm. Actually, I'm a frustrated architect. Gusto ko talaga Mhm. maging architect ako eh. No? Mhm. So, by the time, nung nasa Holy Angel na ako, college, meron ka makikitang isang ano doon. I think slogan or what. Opo. Sabi niya, there is no religion higher than truth. Sabi niya, Pakiulit nga po. There is no there religion is no religion higher than higher truth. than the Sabi truth. niya, Wow. it connected to me. It just probably, it was attracted to me. It's just because it's one of my questions. Mm. It's one of what I wanted really to know and understand about what is the difference between religion and truth. Hallelujah. So, by the time nasa classroom ako, when my teacher is teaching already about the subject, my mind is out of the subject. Mm. I was thinking about who is the truth? What is the truth? What is religion? Isn't it that religion is preaching the truth? But what is the truth, really? Is he inanimate object? Yeah. Is he something terrestrial or celestial? I was thinking about, alam niyo yung parang Bishop, naghahalo na yung ano nyo, no? Yung isip nyo, no? isip ko, Science, mapigil occult. talaga. Oo. So, how does it feel? Na gano'n, naghahalo na lahat. Occult, Oh, science, celestial, it iba was na yun. working in my mind. Hmm. At times I had pleasure when I begin to understand a portion, a puzzle of it. Grabe. Then, the other day around, when I can't find the solution, I begin to get depressed. So, nakikita po natin yung naglalaro doon, no? Doon sa pagkatao ko, kung ano ako, no? Ano talaga yung nature ko, ano talaga yung pagkatao ko, no? Yun ako eh. That's why there is no person that could really give me the satisfaction of really understanding of who I am. Apart. Opo. Ngayon. So, Apart from a personal really encounter with the one who created everything. Amen. Yung pong critical idea nyo po, na po, kasi nakita ko po yung dynamics ng inyong pag-iisip, na po. Was there any time in your life, straight question po, Bishop, Yes, na yes. hindi na po kayo naniniwala sa Diyos? Yes, I would say, I would confess, yes. Oh. There was a time. Now, it doesn't mean to say I do not acknowledge something greater. Yes, yes. Opo. But the problem, I do not know who he is. I do not really know God. Amen. I know that there is God. Kasi yung mga atheists, alam nila may Diyos eh. Pero hindi lang nila alam kung paano sila makakasandal doon, makakatawag doon, makakalapit doon. Totoo ba yan? Totoo ba talaga nagkikreate ng miracle yan? Totoo ba lang sumasagot sa mga tanong natin yan? Totoo ba yan na ibinibigay yung mga bagay na inaasam natin at gusto natin? That's how it is. So, imagine mo yung pagka-agnostic ng isang tao, pagka-atheist niya, nung umabot dun sa puntong, okay,
God has given me the power and everything in my hand to do it and even in my mind to do it. Can I not do it? Mm. Yun po yung question ko eh. So, kailangan ko pa ba ang Diyos sa buhay ko? By the Mm. time when I am able to do it, accomplish things, okay, without even, a lip service about mentioning God over my life. Aha. Yet still, deep within the inside of me, I need Him in my life, but I refuse to acknowledge Him because of pride and arrogance. Wow. Ano po yun? Pakiulit niyo po yung huli. Ah, Pride and, yung bang, alam mo, kaya mong i-accomplish ito kasi kaya mong i-manipulate kasi nga, you're operating already yan. in the powers of Oo. darkness. Eh. It is Within you, that, no? that branch of occult, di ba yung occult is the unknown. Yung po yun eh. Mhm. But you are in the, in that dimension, yet still, if you do not admit that there is God, then therefore still you're lost in oblivion. Wow. Nasa darkness ka. Hindi Tama. mo alam eh, yung talagang, Mm. kung mamatay ako noon, nung time na yun, namatay ako, I did not accept that I have a Savior and I Yes. need a Yes. Savior over my life. Wala pong kwenta yung lahat ng alam natin. Wow. Yung Bishop, lahat ng, opo. oh, Yung susunod ko pong question, follow-up question po dyan sa inyong sequence ng kinukwento. So paano naman po nagkaroon ng transition or sabihin nating breaking point sa buhay nyo? Matigas ang puso, matigas ang ulo, critical mag-isip. Kailan po nagkaroon ng breaking point sa buhay nyo na naghanap na talaga kayo, o sabi nyo nga, hindi nyo alam kung may Diyos, na nagkaroon kayo ng ibang paniniwala, na nabuksan po ang puso nyo sa ating Panginoon? May ginagawa. okay, I think it started when someone interfered over my life. So I believe by divine intervention, by now, naintindihan ko na lang yun. No, nung naborn again ako, Amen. na-recreate yung spirit ko. Yung kapag merong opposite sex na kung saan nagkaroon ka ng tinatawag na focus o puso na para doon. Hmm. And by the time, syempre, alam mo yan mga love life natin, meron yan. Sabi ko, dumadating talaga tayo sa Talagang, kumbaga, iba pa naman ako pagka ako, meron akong talagang nagustuhan, talagang alam ko kasi yung gusto ko eh. Mm. At talagang madali ako ma-inlove. May madaling ma-inlove. Ewan ko, ganun ako eh. Pag nakita ko ngayon, iba yung tama sa puso ko, alam ko. Kahit na marami ang babae, iba po. Oh. Ba't ganun ako? Oh. Totoo po ito. Totoo So, ito. kayo po pala ay madaling umibig. Maraming mga ganda, mas maganda. Opo. Pero pag tinignan ko, tumama yung mata niya sa akin, alam ko kung ano, kung Wow. alam ko. Kakaiba, Bishop. Oh, ganun po kumbaga parang kabilis yung mismong frequency na tinatawag. Ano Totoo po po bang ito. Mbps niyan? 50, 100? Or 40. Pero ibig sabihin, Parang Bishop, yung, ibig sabihin, Bishop, meron ka kagad, kumbaga, strong feeling, no? Para mabilis, no? Strong it's really feeling. strong. Yeah. Talagang doon, biglang pak, ganon. No? Ito. So, Kasi po yung magnet talaga. Ngayon, talagang, yun, umabot doon sa puntong dahil yung hindi naman ako mayaman na tao. mm, Unang-una sa lahat. Tapos nag-aaral sa isang prestigious school itong nagustuhan ko, Manila. So, na-reject ako. Na-reject ako ng parents to the point na convince siya na hindi ako dapat para sa kanya. Oh. So, how is So, it? doon nag-umpisa yung tinatawag na brokenness. Mm. Unknowingly, it is my brokenness for me to be able to come before the presence of God, to be broken in the act of God, not according to my acts, okay, of being broken, but according to the brokenness of God. Yes. Kasi yung brokenness and a humble spirit really comes from God. In order for the grace of God to operate in my life, for me to be saved by faith in the grace of God, I have to be broken to go to the presence of God to feel my very, very need of Him. Hallelujah. Praise God. Di ba sabi ng Bible, you humble yourself under the mighty hand of God, Amen. and the Lord will exalt you. Grace is given to those people who know
how to humble themselves before the presence of God. Tama po. Grabe. So, after po niyang experience na yan, Bishop, paano nag-flourish po? Paano nag-flourish? Kasi, but, ano no, ibibigyan ko po kayo ng, ano, ng kumbaga senaryo sa bawat buhay ng bawat naging mananampalataya. Na save, na excite, nagsilbi, nakaranas ng challenge, katulad po ng nangyayari sa inyo, bumagsak. Hindi nakayanan yung challenge. Sa inyo po, paano nyo po naituloy na kahit po nagkaroon ng brokenness, ano po yung naging proseso sa inyo ng Panginoon? Okay, I had a brokenness. Opo. Random ko that I can do it on my own. Wow. No matter what I know, no matter how I understand it. Opo. I understood na yung life natin is prophetically predestined by God. Opo. Kahit na ano yung pinagdaanan mo nung maliit ka hanggang sa paglaki mo hanggang ngayon hanggang sa na-convert ka. Amen. So it was by the time nandun ako dun sa labas ng bahay. Nag-iisip ako, nakatingin ako doon sa taas. I was really pinagmamasdan ko yung creation. Then sabi ko, hindi naman lilitaw ito kung walang gumawa dito eh. Tapos declare ko, kinonfess ko, sabi ko, God, if you are really real, I wanted to experience you personally. Wow. Personally. I want you to show yourself real, true to me. And alam po ninyo, ito po prinopisay ko, ano? Yung conversion ko, prinopisay ko. That was December 2nd by that time. Okay, December 2nd, sabi ko, by next year, ibang tao na ako. Wow. Init ni God yung declaration ko. By the time January, I went to church. Someone invited me. Doon sa church na yon. Actually, alam po ninyo kung anong ginamit ng mismong I think someone bayaw ko yun o bilas ko no? Yung kaibigan ko na kasama ko nagda-drugs na discipler, nagpapastor na rin sa ibang lugar mismo sa Amerika. No? Sabi niya sa akin, halika, punta tayo dun sa church. Anong church? Church sinasabi mo? Sabi ko sa kanya. Naging religious ka na ba? Sabi ko. Tinutuyo ako pa, minamak ko. Hindi, sabi niya, alam mo, punta tayo doon, maraming chicks, sabi niya sa akin. Totoo, sabi ko. Sige, sama ako. Tignan mo, kahit yung kalokohan natin, pwedeng gamitin talaga ng Diyos. Yung weakness natin, pwedeng gamitin ng Diyos. Sumama ako. Praise God. Dito lang tayo sa likod, sabi ko, para mas okay, sabi ko, at least dinig natin. Alam po ninyo, habang nandun ako sa likod, when the preacher, the pastor start to preach the word of God, as if God singled me out of the congregation. Mahigit na mga 1,000 na tao yun. As if God is personally talking to me at the back. Wow. Mag-isa. Kinonfront ako ng Panginoon. Talagang kinonfront kayo, ha? Kinonfront not to punish me. Not to scold me. Not to demean me and humiliate me. But He confronted me with the loving grace of God. I've seen the goodness of God. Kung paano. Hindi ba sabi ng Bible, it is the goodness of God that leads us to change our mind or repentance na tinatawag. Buhat po noon, bumaba ako, umiiyak ako. Lumakad ako dahil wala man akong pamasahing ganda sa palengke, probably 2 or 3 kilometers from the church, no? Papunta doon sa palengke. Parang wala lang, nakalutang yung paa ko. And I was crying and crying and crying and crying. There, my conversion started. Yeah. And then I started to read the Bible, read the scriptures by that time. Na sinurrender ko yung buhay ko. Sabi ko yung buhay ko walang kwenta kung wala ka. Wow. I'd rather, sabi ko, sumakay na lang ako sa iyo. Sakay na lang ako sa iyo. I don't mind my life kung ano na magiging buhay ko. Importante, alam ko, magiging maayos, maganda, excelente yung buhay ko kapag binigay ko sa iyo. Dahil I'm just a small speck of a dust in your eyes, in your sight, concerning
Kung ikukumpara mo, sabi ko, doon Mm. sa lahat ng bagay na ginawa ko. Hallelujah. And by that time, my perspective in life changed. My Mm. heart, Amen. my heart started to begin to imagine Mhm. good things, great things, Mhm. according to how the will of God wanted for me to have in this life. Grabe. Kaya Opo. mga ka-abangers, nakita niyo po, no? Yung eagerness niya, yung aggressiveness niya to do the worldly things when he was young. Nagkaroon ng Desperation, ika nga, yeah, Pastor. Mm. nagkaroon ng brokenness na desperation. Yeah. Sabi nga ng isang comment natin dito, may gagamitin at gagamiting tao. Minsan yung taong yun, hindi ka makapaniwala. Kung narinig niyo po yung sinabi ni Bishop, sabi ni Bishop, kasama niyang nagda-drugs yung nag-invite sa inyo. Tama po ba, Bishop? Opo. Di po ba? Opo. Ano pa? Ano pa yung isang pinang-akit? Maraming chicks doon. Opo. Even our weaknesses gagamitin ng Panginoon just to convert you. Yes. Kasi marami pong nasa isip ng tao, no? Opo. Ang iniisip ng tao, paano ko maglilingkod sa Diyos? Hindi naman ako mabuting tao. Ganon kasi tayo di ba? Tama. Kailangan righteous ka muna, kailangan Bago ka maglingkod. wala kang bayad ng kasalanan. Kapag nagsalita ka, super smooth, ganon, super pino, pinong-pino, Pilipino. Alam po ninyo. But God doesn't choose us this straight eh. Kahit sa Bible, aralin mo from, from Moses, from Noah, Abraham, lahat. He doesn't choose us this straight. And He's the only one capable, able to choose whom He wanted. And yung choosing ni God, ganito po eh. God chooses the foolish things of this world to confound the wise. God chooses the weak things of this world to bring to nothing those people who are strong. God chooses the base things of this world to bring the lofty things down. Made them plain. Yung proudfulness natin, yung pride natin, wawasakin talaga ng Diyos yan. Wow. Kaya, hindi mo maisip, pinili ng Diyos yan. Drug addict yan eh. Pastor ba yan? Hindi pa yung dating kilala kong umihi mismo doon sa ano natin, classmate natin yan eh, doon sa pulot eh. Wala, pinili ako ng Diyos, wala akong magagawa doon, pasensyaan na. Pinili talaga ako ng Diyos eh, wala akong magagawa doon, kundi mag-respond lang, ayahan ko lang si God, all glory to God dito. Ganun po, yung wala na akong sarili, ano kayong gagawin ko? Paano kayong bukas ko? Paano kayong mga anak ko? Ano kayong meron ako? Ano kayong gusto? Wala na totally yun eh. Nawala. Grabe, no? So, Bishop, from that brokenness, from that realization, from that conversion, ano po yung sumunod na proseso sa inyo ng Panginoon hanggang sa umabot po kayo ngayon? Okay. Yung proseso, ito po yung proseso na nangyari sa akin. Yung process kasi na nangyari, by the time when I was converted, I was so hungry for the Word of God. Yun talaga, no? Kasi galing na nga ako sa research eh. Galing na ako nabasa ng occult, witchcraft, sorcery, philosophies ng mga tao, New Ager thinking, yung mga pinanood namin lahat yan, pinakinggan lahat yan, pinag-aralan namin lahat yan, pinag-usapan namin lahat yan. Nung kaibigan ko, kasi yung kaibigan ko, parang yun lang yung talagang kajamin ko noon. Yun yung lagi kong kausap kasi nagkikita kami lagi sa mata. You know what I mean? We understand our language. We have a different language already from the people who are around us by the time. It's only us that could understand our second language. Tawag namin second language. We know how to talk with one another. Kaya nung na-born again ako at born again din siya, siyempre po, kung nasaan yung level na pinanggalingan namin, no? From the realm of the spirit, na-separate lang kami. Okay. Yeah. Okay? Na-separate kami at na-reconcile kami kay Christ Jesus. Amen. Na-realign kayo sa Panginoong Jesus. Which is the head of all principalities, sabi ng Colossians. He is the head of all principalities. Amen. Totoo po. So, nung process po na yon, I was hungry for the Word of God. Umabot po dun sa puntong araw-araw, yung Book of Acts,
Yung everyday they gathered together, they ate together, they prayed together, they experienced signs and wonders and miracles on a daily basis until God added to the church daily, sabi ng Bible. So, ganun po yung nangyari sa akin din. And umabot dun sa puntong araw-araw, nakikinig kami sa 3-4 times Bible study, pinupuntahan namin. Wow. Wala pang Bluetooth noon, wala pang YouTube noon, cassette pa lang. Yung mga cassette na yon, merong taong ginamit ng Diyos para pakinggan namin yung mga cassette tapes na yon araw-araw. From Derek Prince, I think. Derek Prince, yeah. Walang tigil yun sa tenga namin araw-araw. Kasi sobrang gutom ko eh. Hindi ako makontento. Classic na teacher yun, si Derek Prince. Yung Sunday lang ng mga, we don't like that. Kasi nung lifestyle namin nung nagda-drugs kami, araw-araw, 24/7 eh. Imagine yung umiitit ka ng drugs, pagkatapos mga bandang 1:00 ng gabi, ipunin mo yung tatago mo, kinabukasan, morning glory, tawag namin doon. Ipunin namin yung lahat ng mga roaches namin. Ibabalot mo na naman, hihititin mo na naman, hanggang sa the other day, around, ganun na naman. Paano kung na-born again ako? Nagtataka yung mga ibang mga Kristiyano, pati yung mga pastor, extreme daw kami. Sabi ko, no, extreme is normal to God. Ay, supernatural yung gusto mong buhay. Ako, supernatural yung gusto ko. Ikaw, ewan ko kung ano yung gusto mong buhay. Do not condemn you. I do not judge you. But, sorry, brother. This is who I am. Okay? You're extreme. Yes, I'm extreme. Say what you want to say. Criticize me if you want to say. But this is what puts food on my table for my family. This is what brings these privileges and the opportunities and open doors over my life. I live in the realm of the supernatural. I don't live according to the toiling of man. I live by faith in the Son of the living God. Yung needs ko, dumarating lang. I just pick it, the need ko, mamimit. Yung po yun, parang alam niyo yun, yung Kaya parang pag kinumpara natin, Bishop, normal, yung supernatural, naging normal masyado, alam mo yun. Kaya pag minsan sinasabi ko, akala ng iba, napipilip ako, hindi. Sabi ko, ito na yung normal sa akin, anong magagawa ko? Hindi naman ako pinagmamayabang ko, walang iba, kundi ang Panginoon, siya lang. Praise God. Siya lang gumagawa nito. Kung meron ba akong magagawa? Apart from Christ, I cannot do anything anymore. I know and I understand that. I acknowledge that. Sakay na lang ako. Sige, Holy Spirit, gawin mo sa araw na ito. Anong gusto mong gawin? Lead me, guide me. So, yung po. Minsan, bigla na lang meron ganito. Bigla na lang meron ganon. Bigla na lang merong opportunity ganito. Amen. Nag-pray na mangyayari. Nag-meet tayo. Biglang may nabuksan palang door para mag-usap po tayo. So, isang spirit tayo eh. Yun po. Amen. Ayun. So, Bishop, sa panahon pong ito, ngayon po na sabihin natin na yung proseso ng Panginoon talagang na-endure, no? Through your obedience and trust to the Lord. Ano po yung pwede niyong masuggest sa mga mananampalatayang nanghihina o sabihin natin sa mga nakikinig na lahat na ngayon? What can you say about this sa buhay niyo po na ipinabuhay sa inyo ng ating Panginoong Jesus? I understand that I'm responsible sa mga pag-iisip ko sa kapwa-tao ko. Amen. That I cannot hate a person. I cannot be bitter against anyone. Wow. I cannot criticize any person or judge any person. That belongs to God, kung ano man yung ginagawa nila. Now, I could only be a help to them. Kasi ang philosophy ko, ano man ginawa ni God sa akin, gagawin ko sa kapwa ko. So, pag merong unlovable na person o kaya tao na bastos, tao na, alam nyo, critical, judgmental, no? Yes, opo. Pag yung isip ko gustong mag-rest back, mag-react, ang papasok sa isip ko, Jesus,
how are you going to respond to this person? The Holy Spirit will answer me and say, what am I supposed to do, or what did I do, or what will I do to you? Do you think I'm going to curse you? How many times have you missed it? How many times have you caused offense? How many times have you done this? How many times have you fallen? Sabi ko, many times. I can't even count it. Wow. To the measure and to the degree I have done it to you, do unto others. Hallelujah. So every time na meron pong, alam niyo yun, yung parang, minsan gusto mong mairita bilang tao. Hindi na yun. Ang laging pumapasok sa isip ko, I love you. I forgive you. I bless you. Because that is what God is doing to me. Still, hindi man ako. It's the God who is in me. That's doing it. Amen. Hindi mahirap mag-yield. Mhm. Kasi if you understand the love language of God, the love language of God is obedience. The love language of God is faith. The love language of God is believing. You have to believe Him. He who comes unto God must believe that He is the rewarder of them that diligently seek Him. And then, yung tinatawag na pinakamasarap na bagay sa Panginoon kapag dumadaan ako sa mga times na parang mahirap o kaya meron mga bagay na seemingly is trying to overcome me. I overcome it by the work of love of God in terms of discipline. Wow. Sabi ng Word of God, whom the Lord loves, He disciplines. Yes, He Yung chases. discipline sa akin is not punishment. Yung discipline sa akin is the instruction of the Word of God so that I would have a way out from where I was from the former. Hallelujah. Obedience, sabi ko, obedience is better than sacrifice. And then, yung spirit of humility, mahalaga po sa akin yun. Kasi worshiper ako. Alam ko, worshiper tayong lahat. But naintindihan ko that worship is something that really comes from the heart of a person, your spirit, your soul, and your body. And the very, I would say, act of a true worshiper is the spirit of humility. Kapag, nung nagkaroon po ng movement ng praise and worship dito sa Pampanga, pinuntahan namin yung mga pastor. Isa ako sa naging spearhead nun. Pinuntahan namin yung mga fellowship dito. I think that was already 18 years ago. 16 to 18 years ago. Sabi ko sa kanila, pastors, if you would like to join us in our worship, alam ko meron tayong kanya-kanyang theology. Pero pagdating sa worship, we could lay down our theologies, work together, humble ourselves together. Kasi sa worship, wala yung, ito yung alam ko eh. Ito yung meron ako eh. Ito yung meron ako na wala ka eh. Hindi yun. Kundi lahat tayo, just go before the presence of God and worship Him in spirit and in truth. And join ourselves together. Wow. That's how we become powerful when we have one heart, one mind, one dream, one vision for a mission in which God has called us. Amen. And to do what we are commissioned throughout the word, to go into the whole world and make disciples of all nations. Yan po, may tattoo pa nga ako. Yan, may tattoo. Isaiah 1:18. Though your sins are red as scarlet, I will make them as white as snow. Come and let us reason together. Come and have conversation with me. Come and talk to me. Hallelujah. Kahit gaano ako condemn, come and reason with me. I could turn your filthy rags, your righteousness, into my righteousness and holiness. Ayun po. Amen. So, alam niyo po, Bishop, napakaraming comment, no po. Hindi ko man mabasa lahat, no po. Babasahin ko po yung ilan, no po.
pretty sure, ano po, lahat sila, pag binasa mo, we're blessed. Amen, amen, ano po. Isa po sa mga ano dito, sabi po dito ni Sister Jonalyn, madami po akong great pastors na bago nakilala sakit ng ulo ng magulang. Pero di tumigil ang parents kakapanalangin at ngayon ay kagamit-gamit po sa Lord. Hallelujah. Talaga pong ganyan no? Sabi po ni Sister Rose, inaalaw ng Lord lahat ng pangyayari sa buhay natin dahil gagamitin kanya doon sa mga taong ganoon din ang pinagdaanan. Praise God. At lahat yon na pagtagumpayan niyo po, Bishop. Hallelujah. Salamat po sa inyong mga comments na po. Thank you sa lahat po ng inyong mga realization, and I pray and I believe na po na talagang tayo po ay hindi lang basta na-bless, but we are directed by the Lord this afternoon sa mga narinig po nating testimony. Ano po? So, Bishop, bago po tayo matapos, meron pong mga gustong magbigay sa inyo ng mensahe, video message. Ano po? At kung ready na po ang ating video message, sige po. Good afternoon, everyone. My name is Mitch po, from Powerhouse Church. And first, I just want to thank Daily Life Sharing TV for such an opportunity. I appreciate what you do po sa social media, because I myself personally believe na napaka-powerful po ng social media in terms of sharing the good news to other people, walang means po para makapunta ng church or hindi pa kilala si Lord. So, one Facebook lang yan, one Facebook post lang yan na i-share ng iba, na marami po kayong nag-bless. And right now, let me take advantage po of this opportunity to say thank you to our beloved Bishop. Sobrang dami ko pong pwedeng ipagpasalamat sa inyo, Bishop. And kulang po ang 1 to 2 minutes na message ko here. I just want to say that we love you. I just want to say we honor you, Bishop. Lahat po ng pag-aral at effort ninyo sa pagturo sa amin, pag-guide sa amin, sa aming spiritual journey. I want you to know po na lahat po yun ay nagbubunga sa aming mga buhay. We want to appreciate your unwavering effort, dedication, your tireless effort na binibigay po sa amin. Show us the true meaning of selflessness, humility, and love po, Bishop. Maraming salamat po sa lahat ng turo at ginagawa nyo para sa amin on a daily basis. Literal po na araw-araw po niya kaming ginaguide at tinuturuan. Yun pa lang, sobrang nakaka-amaze na. And sobrang ramdam na ramdam ko po yung pagmamahal niyo po sa amin. Love niyo po, it's beyond the church walls na ini-extend niyo pa po sa labas. And we are just so blessed. And we're just so happy, Bishop, na kasama po kami sa hangarin ng inyong puso for His glory and for the kingdom of God. Please know na we are here to always support you po sa lahat ng ideas niyo, sa lahat ng plans po ninyo for the kingdom of God and for His glory, and dito lang po kami to support you. And as we reflect po on the blessings that you have brought into our lives, we want you to know that you're not just our pastor, you're our mentor, our friend, and your kindness and your wisdom po and unwavering faith have inspired us. Maraming salamat po, Bishop. We love you so much, and see you later. Good day to each and everyone. Blessed day to all sa lahat ng mga nanonood at nakikinig. And salamat po sa privilege na to para pasalamatan ko ang buhay ni Bishop Eric sa aking buhay. Isa po ako sa mga taong dinala ng Panginoon kay Bishop Eric na para bang ang buhay ko po ay patapon na at wala ng pag-asa. At isa po si Bishop Eric ang
nagtiyaga na tumayo at pagsumikapang panalangin ako at tiyagain sa lahat ng bagay. At bunga po ng kanyang pagtsatsaga, lalo kong nakilala si Jesus at ang Panginoon sa buhay ko. At ang purpose at plano ng Diyos sa aking buhay. At na-witness ko po ang buhay ni Bishop na talagang totoong-totoo po sa buhay niya ang bawat salitang sinasabi niya. Nakita ko kung gaano niya kamahal ang salita, gaano niya kamahal ang Diyos, ang kanyang pamilya, at he's really full of wisdom. Yun po ang masasabi ko. Punong-puno po siya ng wisdom, knowledge and understanding, and that truly I admire and desire na yung anointing na pinagkaloob sa kanya ng Lord talagang kinocovet ko po yun till now. Kaya ako po'y napaka-privilege at pinagpala na makatayo alongside with him to be a part of the ministry of Jesus given unto us. At ito nga po, ako po'y nasa Powerhouse Worship at moreover na nagpapastol na rin po tumutulong na rin po sa pagpapastol ng mga anak ng Diyos at nagiging katuwang ni Bishop sa kagawain na ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon at sa ating lahat. Kaya Bishop, alam mo po yan, alam niyo ang puso ko pagdating sa inyo. Hanggang huli tayo na pong magkasama sa biyaya ng Panginoon at salamat po na ibinigay nyo ang buhay nyo sa amin. At palagay ko wala po akong maidadagdag pa doon sa pinagkaloob na ng Panginoon sa kanya, kundi I praise God for His life. And I'm looking forward doon sa mga vision and mission na tatahakin pa ho natin in this coming future, God willing. Salamat po, Bishop. We love you and I know you know that by heart. Salamat po. Mahal na mahal po namin kayo. Hello, my name is Joshua. I'm the nephew of Bishop Eric. I just wanted to thank him for all he has sacrificed for his ministry, and I wanted to thank all those I have fellowshiped with in the church. I felt so much warmth and I felt so welcome in the short time I've been here. So I just wanted to say, Salamat sa lahat. Thank you so much, Bishop, and God bless you and your church. Yeah, but I saw you. Andyan na? Sige, okay lang yan. Hi, what's up mga ka-abangers? This is Rachel and I am the third daughter or child of our bishop. And today or right now, I just want to honor and yung pastor namin, bishop namin, even though he's my dad, I 100% honor and respect him sa way na pinoportray niya si Christ sa buhay niya on a daily basis, hindi lang po sa pulpit, but every day nakasama naman siya sa house. Grabe po kung paano siya hindi talaga nag-doubt. Throughout my years na nag-exist ako, I never saw him doubt. And it's one of the main reasons kung bakit ko pinursue yung life ko with Christ, kung bakit hanggang ngayon nagsiserve pa rin ako sa ministry. And I have so many more things to say, but end ko na lang dito and I hope to see you all soon. And love you. Thank you. Bye. Grabe. Salamat sa Diyos kung paano ginamit ang buhay mo, Bishop. Ano pong masasabi nyo sa kanila po na nagbigay ng message? By the way, Bishop, saglit lang po ha. Meron pa pong isa. Muntik ko nang ma-miss. Galing po ito sa inyong kapatid. No po, kay Rachel Haggard. No po. Good afternoon from the US and greetings, Daily Life Sharing TV. Hello to Bishop Eric Domingo. I thank God daily for choosing me to be Bishop Eric's sister.
for through him I discovered the profound grace of our Lord. Our bonds remain unbreakable, no matter the time and distance. Today, I want to express the deep gratitude I feel for having you as my brother in faith, my kuya, my mentor. Your unwavering faith and guidance have been true blessing in my life. This short, quick video is only a small token of appreciation for the tremendous impact you've had on me, and also to many. Thank you for being a faithful servant of God and a source of inspiration. When I think about all you have accomplished over the years, the only thing I can say is, look what the Lord has done. I love you. More power to you, Bishop. Ayan, galing po sa inyong kapatid from US. Sige po, ano pong masasabi niyo sa kanila, Bishop? Ano pong mensahe niyo po sa kanila? The very simple message na nasa aking puso is the word saying, let this mind that which was also in Christ Jesus, that he took himself in the form of a servant and humbled himself. That though he was God, he thought it not to be equal with God, but that he humbled himself. Ano po yun? Para sa kanya? Hindi. Para sa bawat isa sa atin. He went to the cross to die for us, humiliated, experienced sorrow. He experienced rejection, woundedness, so that all who are in those thoughts, words mentioned above, if you are rejected, you have become sorrowful, you have become poor, even arrogant and even proud about what your life is all about. Jesus came to do justice para sa iyo, so that no one would be able to accuse you again and condemn you in eternity on the judgment day. And that the word of God says that he has been given now a name that is above every name, that every knee and every tongue shall bow and shall confess that Jesus is Lord. What shall we say to these things? What shall we say to these things? But to have faith and trust in God. Not only that we could obey him, but because Jesus obeyed the Father. At times na hindi tayo kaya mag-obey, sakay tayo dun sa obedience to Jesus. That's the reason why we are saved, not by our own good works, but by faith in the grace of God. Sa lahat po ng aking mga kapatiran sa buong mundo na nakikinig po, to all of you who has listened to this interview, it might seem to be that way, but it was an invitation to each and every one of us to come together to hear God's voice today. Let it be na ito yung manatili po sa ating mga puso, sa ating mga relationship, sa ating mga pamilya, at maging sa kapwa-tao natin. Rejoice and celebrate because our victory is in Christ Jesus. God bless you all. God bless you all. Amen, Bishop. Rejoice because our victory is in Jesus Christ. Amen. Grabe. Salamat. Salamat po. In behalf po. Salamat din po. Praise the Lord. Glory to God. No po. So mga kaabangers, narinig po natin ang kabutihan ng Diyos, no po, sa buhay. Pero po sana akong announcement. Sige po. Para sa December, pwede po ba? Sige po, Bishop. Opo. Okay.
Meron po kaming gathering dito sa Powerhouse and we wanted you to come and experience the move of the Spirit of God and be a partaker of this as we partake also of your attendance. Sa December 2nd, 2023, Balibago, Angeles City, Pampanga. This is free admission. Ang title po nito, The Gathering from Synergy Ministries of Powerhouse. Wow. Yan. The Gathering. Tayo po yung mag-gather. Mhm. Amen. At we wanted you to be empowered by the Word of God. I see you there. God Amen. bless you all. Hallelujah. Yan narinig niyo po Opo. Ngayon, kung gusto niyo pong maalala, replay niyo lang po ang ating segment na ito. No po? At sa yaman po ng inilagay ng Panginoon sa inyong puso. No po? Hindi ko lamang po nabanggit yata kanina yung may comment si Pastor Dong. Ano po? Papasalamat po si Pastor Dong sa yaman po na biyaya na ibinigay ng Panginoon sa inyo. Ano po? Hallelujah. So, mga kaabangers, ano po? Tayo po ay alam ko tayong lahat ay na-bless, no po? At muli nagpapasalamat kami sa iyo, Bishop Eric, no po? Eric Domingo, no po? Powerhouse Church. Talagang power, ano po? Bishop. And we hope to see you soon, ano po? Maka-fellowship po namin kayo. Yes po. Thank you po. Hallelujah. Praise God. So, Po. mga kaabangers, magkita-kita po tayo ulit bukas. The same time, no po? 2:00 ng hapon, ano po? Kung meron po tayong flyers mamaya, meron po ba? Ano po? Okay. So bukas, magkita-kita po tayo ulit 2:00 ng hapon, no po? At alam ko po, muli mabe-bless po tayo. In behalf of our senior pastors, Pastor Dan, Pastor May, no po, salamat sa opportunity. At ito po, si Pastor Walter nag-iiwan po sa inyo. Kami pong lahat na nasa daily life sharing, kasama po syempre